Pero alam ko na merong ginagawang investigation dahil nabibigyan kami ng data or information galing sa mga law offices na ginagamit Tuloy kahit at the expense ng posisyon ng kanyang anak na si Sara Duterte, mga kababayan, bilang vice presidente, at kung hindi na makatakbo by 2028 kung may impeach, yet gusto talaga ni PRD mapigilan tong grupo ni PB. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating Tabunon PH channel, mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ito pag-usapan natin, mga kababayan, kasi Sara Duterte, mga kababayan, nahuli na pala ito si PBBM na nagtatraidor 2023 pa lang, mga kababayan. Akalain nyo yan? At ito, nung nahuli nila ni Sara Duterte or nahuli ng mga Duterte, mga kababayan, si PBBM nagtatraidor, naggawa ng patibong si PRRD. At hulog sa patibong si PBBM, mga kababayan. Okay? Kahit sabihin ng mga supporters ni PBBM at ng mga kakamping, of course, nagsasali-sali naman yan sila. Kahit sabihin natin, bakit kayo kumakampi kay PBBM? Si PBBM yung nagpapahiya sa Pilipinas. Bakit kayo kumakampi? Kasi ayaw nila kay Duterte. Akalain nyo yan? Hindi naman ito usapin ng Duterte at Marcos, mga kababayan. Usapin ito ng Pilipinas kasi parang sinurrender natin yung sovereignty natin doon sa ibang bansa. Anyet, itong mga kakamping na nagsasali-sali, mga kababayan, natuwa pa. Akalain nyo yan? Di anong ibig sabihin? Di kumakampi sila kay PBBM. Okay? Again, ito. Kahit sabihin nila na, si Digong naman yung nakulong sa ICC. Kahit sabihin natin, yet explain ko sa inyo mamaya, stay tuned kayo hanggang sa huli, bakit advantage pa rin ni PRRD kahit nakulong siya o kahit hindi na siya makalabas dyan. No, kasi nakasulat na yan sa history ng Pilipinas, mga kababayan. Okay? Kahit anong gawin ni PBBM ngayon, recorded na yan. Kaya, yet, again, hintayin nyo pa rin yun sa hanggang sa huli kasi explain ko sa inyo, mga kababayan, yung buo. Ito muna, may papakita ko muna yung video kung saan nasabi natin na 2023 pa lang huli na ni Sara Duterte yung pagtatraidor ni PBBM, mga kababayan. Ito, by the way, paki-like and share ng videos natin, mga kababayan, and then paki-subscribe na rin po. Ito, pakinggan muna natin. Tungkol dito kung bakit hindi pinadaan pa sa Filipino court. Samantalang marami naman tayong korte, ang ating mga huwes ay magagaling. Yes, please, VP po. Yes, thank you, Senator Marcos. Ang gusto ko lang gawin is unang-una, meron kasing document galing sa ating Pangulo papunta sa akin na sulat na lumabas dahil kinuha siya sa isang lawyers group chat. Hindi namin alam kung sino ang kumuha at inilabas siya. Gusto ko lang na isubmit ito as part of the records of this hearing kasi as a Filipino and as a public official, binasa ko yung ating protesta doon sa ICC at yung desisyon ng ICC. At nakita ko na wala talagang jurisdiction. Pero alam ko na merong ginagawang investigation dahil nabibigyan kami ng data or information galing sa mga law offices na ginagamit dyan sa loob ng Pilipinas sa pag-interview ng witnesses. Kaya kinausap ko unang-una ang Secretary of Justice noon. At dahil hindi paiba-iba yung sagot niya sa mga tanong ko, ang ginawa ko ay dumiretso ako sa Pangulo. Kaya yon, nabigyan ako ng sagot ng Pangulo at gusto kong basahin ang kabuuan ng sulat. Nakalagay dito, Dear Vice President Duterte, this is reference to your letter of 4 December 2023 as well as similar letters sent to members of the cabinet, namely Secretary Jesus Crispin C. Remulla
of the Department of Justice and Solicitor General Menardo Guevara on even dates with respect to your concerns, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the ICC into the previous administration's war on drugs. I remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Philippines after the effectivity of its withdrawal therefrom is very much in question. To this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. I am certain that all the members of my cabinet, including yourself, will echo my views on this matter. As it is my sworn duty, I will continue to defend and assert the sovereignty of the Republic of the Philippines at all times. Ngayon, naririnig ko po sinasabi ng ating Secretary of Justice na mabibigyan siya ng panahon na makasagot sa loob ng ICC. And that is clearly the Philippine government's position that there is cooperation with ICC. So kinikilala na nila ngayon yung jurisdiction ng ICC na wala naman kasi talaga. Because this is an extraordinary case of extraordinary rendition. At pangalawa, Senator Amy, gusto ko na sumagot ang Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito. Because under the law, the Presidential Security Command is in charge of the security of former presidents. So bakit nila hinayaan na mangyari ito sa isang dating Pangulo ng ating bayan? And finally, I request that I leave the hearing, because I have to prepare for meetings as well here this morning at 9 a.m. Thank you very much, our honorable senators, mga kababayan. Maraming salamat. Okay mga kababayan, narinig niyo yan ha, hindi ko pinutol para makuha nyo talaga yung buong detalye. Ito, summarize natin bago tayo mag-proceed doon sa susunod na video mga kababayan. Kita nyo, tinanong directly ni Vice President Sara Duterte mga kababayan si PBBM December 2023, or even before that mga kababayan, kasi yung reply na natanggap niya December 2023 na mga kababayan. Bakit? Tinanong niya una yung DOJ Secretary kasi mayroon na silang narinig galing sa iba't ibang law offices mga kababayan na kung saan itong mga representative ng ICC pumunta dito sa Pilipinas at nag-umpisa na ng investigasyon. Okay? And yet, anong reply ni PBBM? Bakit naging traitors PBBM dito mga kababayan? Unang-una, sinabi niya bago mag-eleksyon, nung kinumbinsi nila si Sara Duterte mga kababayan, ipagpatuloy natin yung nasimulan ni PRRD. Kaya umuo si Vice President Sara Duterte. In-expect niya, kaya nga ipagpatuloy, hindi pati na yung hindi pag-cooperate doon sa ICC. At alam naman niya na ama ni Sara Duterte, si PRRD, of course, alam naman nating lahat yan, di ba? And yet, silently, nagko-cooperate pala itong administrasyon ni BBM, mga kababayan. Hindi klaro-klaro traidor, di ba? Ayan. Pero, binigyan pa rin ni Sara Duterte ng benefit of the doubt, mga kababayan, kasi nga, yung impormasyon galing sa iba't ibang law offices. Tinanong niya yung DOJ, ano bang stand dito? Walang klarong sagot. Diba? Directly tinanong niya yung si PBBM. Anong reply? Binasa ni Sara Duterte na talaga walang jurisdiction at hindi magko-cooperate. Natandaan nyo yan. Diba? Basically mga kababayan, alam ng mga Duterte na 2023 pa lang nag-traidor na si PBBM. Ito. Itong pangalawang video ko mga kababayan, ito. Maiksi lang ito, maiksi lang. Ito lang, timeline ito sa mga pangyayari mga kababayan kung saan makikita dito na
ito gumawa talaga ng patibong si PRRD against PBBM, mga kababayan. Bakit? Again, December 2023 or even before that, alam na nila na nag-imbestiga yung ICC. Yet, ang sinasabi publicly ni PBBM, hindi sila nag-cooperate. Yet, nag-cooperate na sila. Okay? Di ba? Klarong number 1, sinungaling. Pangalawa, traitor. Kalaan nyo yan. At eto, timeline, January 2024, anong nangyari? Pakinggan natin si Amy Marcos. Noong 28 January 2024, kauna-unahang maisog January 8, 2024, kinauna-unahang maisog rally. Anong nangyari? rally at binanatan ni former President ang ating Pangulo Bongbong. Noong 29 January, kick-off rally ng Bagong Pilipinas, pero kasabay din ang candlelight prayer rally ni Presidente Duterte. 30 January 2024, eto na yung unang hearing ko sa PI, People's Initiative, February 2 sa Davao, 13 dito na naman February sa Senado. And 20 February, si Pangulo ay nagsabi, I don't approve or deny it, but you know, the ICC haven't done anything illegal. Ito yung tinutukoy ni Secretary Boying na pagbabago. Once they do, we will do something about it, but we are an open country. 19-2024 June, VP resigns as DepEd Secretary. 20 July, maisog rally liwasan. 16 August, first Quadcom in Bacolor, Pampanga. 22 September 2024, VP Sara says, hindi naman kasi kami talaga nag-uusap. Hindi kami magkaibigan unang-una. Ayun na. And then 12 October 2024, sabi ni PBBM, I don't know anymore. I'm a little dismayed to hear she doesn't think we are friends. 11 November 2024, nag-attend si former President Duterte ng 11th Quadcom hearing. 13 November 2024, E.S. Bersamin said local authorities would consider cooperating with the Interpol if the ICC seeks the intervention of the International Anti-Crime Body. 14 November 2024, nung nakaraang taon, ang sabi ng ating Pangulo, if that's the wish of Duterte, we will not block the ICC. We will not just cooperate. 28 November, first bicameral conference tungkol sa 2025 GAA, and the 2nd of December 2024, first formal impeachment case against VP Sara. 11 December, second bicam. 18 December, ang privilege speech ko at sumunod yung mga kaso. And 19 December, third impeachment complaint. 13 January 2025, itong taon na ito, INC Peace Rally in Manila. And 24 January, itong taon na to, Secretary of Justice Remulla said, the Marcos administration will sit down with the ICC and discuss certain areas of cooperation in the latter's investigation. He also said, cooperation with an international tribunal is permissible, noting that ICC representatives have already been going in and out of the country without us raising anything. Umami na, mga kababayan. So may admission po ron. And 28 January 2025, may mga declare the 2025 national budget unconstitutional. Nung 5 February nitong taong to, impeachment of VP Sara was approved in the House of Representatives. 10 February, the ICC prosecutor applied for an arrest warrant against former President Duterte. 22 February, People's Indignation Rally Mandaue, Cebu. 7 March, the warrant of arrest against former president was issued as secret by the ICC chamber. 10 March, 2 PNP memos regarding the deployment of personnel and augmentation of PNP personnel to PRO 11. Okay, stop lang muna natin dyan, mga kababayan. Alam nyo na kung anong nangyari dyan. Anong mga kasunod na nangyari dyan, okay?
naipresenta naipakita ko naman yung mga videos yung sequence ng mga pangyayari na presenta ni Aimee, mga kababayan. Okay? Ito. Discuss natin, pag-usapan natin ito. Tandaan nyo ha, December 2023, nung unang video pinakita ko na kung saan clarify talaga ni Sara Duterte kung ano na talagang tunay na status. And yet, alam nila na nag-traitor itong si PBBM. Nag-traitor ito. Okay? Teka lang mga kababayan. Okay? Alam nila na nag-traitor na. Okay? Anong nangyari? Pinakita dito January 8, 2024 mga kababayan. 'Di ba? First Maisog Rally, anong nangyari doon? Binanata ni PRRDC, PBBM mga kababayan. Of course, alam naman natin na noon pa binanata na ni PRRD. Before election, sinagsabi na siya na mag-ingat kayo kay Marcos kasi mayroong ganito. Okay? Yet, nanalo pa rin. So basically, dito lumabas mga kababayan na kung saan si PRRD talaga ay mahal niya ang bansa natin mga kababayan. Bakit? Hindi niya gusto yung presidenteng nanalo kasi alam niya kung ano ang background niyan. Okay? Alam niya kung ano ang background niyan. Kaya, ayaw niya na may leader tayong ganyan. Okay? Kaya patuloy niyang binanatan. And then, ito na nga, kung natatandaan nyo, like, nung nanalo na si PBBM, medyo silent na si PRRD. Yet, nung nalaman nila na nag-traitor ito, 2023, nag-umpisang nag-traitor ito, January 1st Maisog, binanatan ni PRRD mga kababayan kung saan tinawag niyang bangag. Di ba? May bangag tayong presidente. Okay. Of course, natandaan na natin yan lahat. And then mga kababayan, patibong yun. Kasi ayaw ni PRRD na magpatuloy itong liderato ni PBBM mga kababayan. Klarong-klaro. Kasi hindi niya gusto. Kasi yun nga, may sinabi siya. Yet nanalo kasi nandun yung anak niya. Una, hinayaan lang niya. Yet, nung nakita na nilang nag-traitor na, ayan, gumawa ng patibong si PRRD na kung saan tinitrigger niya si PBBM dito. Okay? Of course, na-appreciate ng mga tao si PBBM kasi hindi nagre-react. Okay? Kasi alam ni PRRD mga kababayan na weak leader yan. Yan yung sabi niya. Tinitest niya dito kung anong gagawin ni PBBM. Kasi nga weak leader. Of course, meron naman siyang mga tao nakapalibot sa kanya na sabihin natin magagaling. Di ba? Yet, ito, sunod-sunod na. January, and then, ayan na, February 20, nagbago na ng timpla. January 19, nag-resign si VP Sara. September 2024, sinagsabi na hindi na sila kaibigan o hindi sila kaibigan. And then November 11, November 2024, nag-attend si PRD ng Quadcom hearing. And then nag-file ng impeachment laban kay Sara Duterte. Of course, hindi pinansin. And then, hindi pa rin tumigil si PRRD mga kababayan. Actually, pwede naman siya talagang tumahimik na para hindi ma-impeach yung anak niya na si Sara Duterte, di ba? Pwede naman talaga siya para lang ma-save yung posisyon ni Sara Duterte. Yet, mga kababayan, dito talaga makikita mo na mahal ni PRRD yung bansa natin kasi hindi siya tumahimik. Alam niyang i-impeach si Sara Duterte, yet hindi siya tumahimik. Lalong binanatan niya si PBBM at kanyang administrasyon. Tatandaan nyo yung mga interview kay PRRD, hinanapan niya yung pera ng PhilHealth, yung status ng gold, yung pagiging, yung nagiging diktador na si PBBM, yan yung pinaulit-ulit niya. Kahit alam niya kung magpapatuloy siyang
babanat kay PBBM, lalong i-impeach si Sara Duterte, mga kababayan. Alam niya yan. Yet hindi siya tumigil dyan. Kasi ayaw niya ng ganitong klaseng leader meron tayo. Okay? Anong nangyari? January 2025, BICAM issue, mga kababayan, pumutok yung BICAM issue kung saan marami nakikitang blanco. Diba? And then, January 28, January 24, 2025 pala, yung DOJ nagsabi na magsi-sit down sila sa ICC. Diba? Diba? A year after, mga kababayan, totally nag-iba na ng timpla or tono yung DOJ. Of course, saan under yung DOJ? Of course, sa executive, diba? Okay. Ito, January 2025, nag-file ng petition para gawing unconstitutional yung 2025 budget. At doon na sumabog sila, mga kababayan. Kasi pera ng pinag-uusapan dyan. At mag-i-eleksyon. Nako, dito talaga lumabas na talaga mahal tayo ni PRRD, mga kababayan. Kasi ayaw niya gamitin yung pera sa eleksyon. At kung magamit yung pera niyan, mga kababayan, pera natin yan, magamit yan sa eleksyon, mananalo pa yung mga kandidato ni PBBM, mga kababayan, na kung saan sila pa rin yung mag-impeach kay Sara Duterte. At kung ma-impeach si Sara Duterte, nako, pwede nilang gawin lahat kung anong gusto nilang gawin yan, mga kababayan. Kaya nakikita ko mahal tayo ni PRRD dito. Kasi ayaw niya talaga na mananalo itong grupo ni PBBM. At the same time, ayaw niya magpatuloy itong liderato ni PBBM, mga kababayan. Kaya patuloy kahit at the expense ng posisyon ng kanyang anak na si Sara Duterte, mga kababayan, bilang vice-presidente. At kung hindi na makatakbo by 2028, kung may impeach, yet gusto talaga ni PRD mapigilan tong grupo ni PBBM. Diba? No, klarong-klaro yan. Ito, ano pa? So, ito nga, nakikita na tinitest dito kung ano talagang kakayahan, anong gawin ni PBBM dyan sa banat ni PRRD. Okay? At ito na nga, pinakulong na niya. Diba? Wala, kasi nag-cooperate sila sa ICC. So dito, mga kababayan, lumabas tuloy dahil sa ginawa ni PRRD. Lumabas tuloy na number 1, si PBBM traidor. Pangalawa, of course, weak leader. Na-prove ni PRRD na weak leader si PBBM. At the same time, since weak leader siya, hindi siya marunong pumili ng mga tao, mga kababayan. Hindi marunong. Bakit? Tingnan niyo anong nangyari doon sa Senate hearing. It's either hindi nila alam yung batas or nagtanga-tangahan sila para makalusot doon sa mga tanong sa Senate. Diba? Hindi anong tawag niyo doon. At the same time, kung sinisave nila yung payroll nila, nako, di mga mukhang pera rin, di ba? Kahit sabihin nila, kahit basta importante napakulong namin si PRRD. Di ba? Kahit nakakulong si PRRD, wala siyang ginagawa doon. Nakikita ng mga tao na kung saan ganyang klase na leader si PBBM. Mga kababayan, weak leader, sinungaling at traidor. Alain nyo yan? Advantage pa rin ni PRRD. Bakit? Kahit sabihin natin hindi makauwi si PRRD, isa lang nagsasuffer. Yet, in history, mga kababayan, magiging bayani si PRRD. Of course, palakpakan. Nasaan na yung palakpak dito? Ayan pa. Late, sorry. Magiging bayani si PRRD. Yet, in history, pangit na nga yung history ng Marcos Sr., ang history, magsasabi, ang Marcos Jr. na liderato ay pangit din. Worst pa, mga kababayan. Diba?
Mag-comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo, kung agree kayo or dito. Anyat ito pa, akalain nyo, para kontrahin, kalabanin yung mga tao, nag-hire pa sila ng undersecretary na kung saan pera ng taong bayan ang pinangbabayad, yet ang role niya ay gagalitin yung taong bayan. Alain nyo yan? Ganyan klase na leader, yung leader meron tayo na kung saan ganyang klase siya pumili ng tao, mga kababayan. Kalain nyo, tayo nagsasweldo dyan, yet ginagalit yung mga tao sa kanilang mga press briefing. Di ba? Oh. Ano pa? At ito, nailabas talaga ni PRRD na talagang nag-cooperate yung Administrasyong Marcos na kung saan nag-cooperate sila sa ICC. Okay? Posible hindi inaasahan ni PRRD, mga kababayan, na madadala siya sa dahig. Hindi, of course, ako, honestly, yan yung tingin ko. Hindi niya inaasahan na madadala talaga siya doon. Yet, unfortunately, nadala talaga siya. Okay? Yet, pero mga kababayan, tandaan nyo, may petition pa sa Supreme Court. What if ang lalabas dyan sa petition sa Supreme Court ay papabor doon sa mga Duterte, mga kababayan? Oh. Ano na lang iisipin ng mga tao ngayon, lalo na sa mga supporters ni PRRD, o even sa lahat ng tao, even sa mga supporters ni PBBM, ano na lang iisipin nila? At the same time, ano rin ang iisipin ng mga future generations, mga kababayan, na kung saan, yan nga sabi ko, may susulat na yan sa history na kung saan, nagpadala ka ng tao sa ibang bansa, sinasabi mo tama yung ginagawa mo, yet eventually sasabihin ng Supreme Court na mali yan. Di ba? Ideklarong nagsinungaling ka. Or either nagsinungaling ka or nagtanga-tangahan ka. Ganyan yung posibleng mangyayari. At ito, mga kababayan, panghuli. Bago natin tapusin, alam naman natin na mapapaulang sala si PRRD. Bakit? Posible malaking nangyari dyan, mga kababayan. Fabricated ng mga ebidensya yan. Kasi number one, sinabi ni attorney, sino ba yun? Kalimutan ko pangalan, sorry. Isa-isang video ko, mga kababayan, sinabi niya na pulisiya yan ni PRRD yung war on drugs. Hindi yan sakop ng crime against humanity. Di ba? At ito, pangalawa, walang utos si PRRD na kahit hindi man laban patayin. Kung merong mga nangyaring ganyan, sigurado merong mga naparusahan na ng mga pulis kasi police abuse yan, mga kababayan. Tanong, nangingialam ba si PRRD sa kanilang mga kaso? Ang sabi ng mga pulis, mga kababayan, lalo na ni Congressman Busita, Jean Fajardo, na hindi nangingialam si PRRD. Kaya ang hirap paniwalaan, ang hirap niyan i-prove doon na kung saan merong nangyaring crime against humanity. At ito, pangatlo, bakit mapapaulang sala si PRRD? Sinasabi ng media, mga kababayan, 6,000, 10,000, 30,000, 30,000. Tama ba? 30,000. O basta 30,000, mga kababayan, Yet sinasabi dito sa ICC, 43 lang pala. O kung nag-aral kayo ng statistics, alam niyo yung sampling, mga kababayan, yung 43 na yan. Ako, ang layo sa katotohanan yan. Yet hindi yan isang araw, 8 years yan, mga kababayan. At basically, on average of 5 individuals per year. Of course, one life is too many. Diba, mga kababayan? Yet, in terms dito, in the perspective of the case and sampling, mga kababayan, kahit sabihin nilang 43, sample lang, out of 30,000. Ako, ang layo talaga, mga kababayan. Okay? And then, pangapat, bakit mapapaulang sala sa PRRD? Ang daming rehabilitation center sa barangay, mga kababayan, na inopen sa time ni PRRD para doon sa mga nag-surrender sa tukhang mag-undergo sila ng rehabilitation. Okay?
At ito pa, ang daming evidences galing ng PNP mga kababayan na kung saan yung mga pulis na nag-abuse ay merong kaso, nakulong at na-dismiss. Okay? So, kung maipresenta yan, maipakita yan mga kababayan, at kung talagang fair yung ICC, sigurado tayong mapapawalang sala si PRRD. Pero of course, kilala ang ICC mga kababayan na bias, politicize, corrupt. Well, most likely, medyo expect na lang tayo na baka hindi na nga makauwi si PRRD mga kababayan, unfortunately. But anyway, patuloy lang tayo magdasal. Sana pakinggan yung mga pagdarasal natin na sana makalabas at makauwi si PRRD mga kababayan. Kasi gusto talaga niya dito sa Pilipinas mamatay para sa kanyang bayan na pinagsilbihan. Okay? So dito na lang po muna tayo mga kababayan. Paki-like and share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.